faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Morning everyone. Araw po ng Tuesday, 9 a.m. ng umaga. I'm doing this video para po sa ating FPK for mamayang gabi, no? At maya-maya lang papasok na rin ako sa trabaho, no? Kaya inuna muna natin ito para kasi mamaya maaring hindi ko na siya magawa. No, katatapos ko lang pong magbasa ng mag-devotion, and napaisip ako, no, kung ano ba yung gift na meron ang Panginoon Diyos sa akin na nagagawa ko ba. Napaisip ako kung ito ba ay nagagampanan ko ng tama at maayos. I'm sure I'm not perfect pagdating sa part na yun, pero there is always a time para mahon ito, mahasa pa, mag-improve at linangin pa or dagdagan pa. Minsan nagkukulang po tayo, lalo na ako, dahil minsan parang hindi ko po talaga nagagampanan yung mga gifts na ito. Pero napapaisip po ba kayo kung ano po yung gift na meron kayo na yung nararamdaman po ninyo sa sarili ninyo, kung ano yung meron kayo na pwede nyo pong i-offer. I'm not good at leading the people. Hindi po ako mahusay sa leadership. Hindi po ako mahusay sa pag nananalangin. Hindi po ako magaling doon. At maraming bagay na hindi po ako magaling or hindi po ako marunong, ganun. Pero may mga bagay na meron po tayo na alam po natin, na nararamdaman po natin. Siguro ay nararamdaman ko po sa sarili ko na kapag dating po sa pagbibigayan, ay basta meron po tayo, ay yun yung unang-unang pumapasok sa isip mo, sa puso mo, na gusto kong makatulong sa tao na to, gusto kong makatulong sa church na ito, gusto ko pong makapagbigay sa pamilyang ito. Minsan kahit nga kulang pa yung ating binigay, parang gusto pa natin i-push yung sarili natin na sana makapagbigay pa ako, sana makatulong pa ako. Yun yung nararamdaman ko na gift, yung kaloob sa akin na meron talaga, no? Aside from ito, katulad po nito, hindi ko, habang ako ay noon gusto ko lang umupo lang sa church, makinig lang ng sermon. Hindi ko po namamalayan na nagsasalita na pala ako sa ganitong klaseng platform. Minsan ay invite po tayo sa online para mag-speaker. Tapos minsan na-invite po tayo sa Montalban para magsalita po sa service nila sa Sunday, no? May mga pagkakataon pong ganon, no? Hindi ko po masabi kung yun po yung gift ko, pero ang alam ko po ay bagamat kinakabahan tayo sa mga pagkakataon na yon, ay nagagawa po natin, at saka sa biyaya ng Panginoon ay nagagawa po natin, no? Ang atin pong pag-aaralan or mababasahin po natin, no, mula po sa talata sa aklat po ng mga taga-Epeso. Ito po ay matatagpuan po natin sa chapter 4 verses 7 to 10. Basahin po natin. Sabi rito, no, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. Verse 8, ganito ang sinasabi ng kasulatan: nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Verse 9, anong ibig sabihin ng umakyat siya?
Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Pagpalain nawa ang ating binasa. So yan, kung atin pong uumpisan or babasahin po natin yung pinakaunang talata dun po sa kabanatang 4, no? Mapapansin po natin, no, kung ilang beses yung binanggit yung salitang one o isa. Sa verse 4, kung babasahin po natin, mababanggit din po doon yung salitang may iisang katawan, may isang espiritu, at may isang pag-asa. Sa verse 5, mababasa din po natin yung may iisang Panginoon, bagamat ang Diyos po ay may tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. Mayroon po tayong isang Panginoon. Meron din pong binanggit po doon na iisang pananampalataya at iisang bautismo. So yan, sa verse 6, sinabi din dito na iisang Diyos at Ama nating lahat. So yan. Sa makatwid po, ang lahat ng Kristiyano ay may pagkakaisa sa lahat ng ating mga binanggit. I'm sure magkakaisa po tayo dyan. No? Hindi ka po kaisa kapag ka meron kang ibang paniniwala. No? Katulad ng pagkilala mo kay Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. Wait lang po. Sinasabi rin dito na hindi po natin kaysa kapag ang kaligtasan po natin ay nakaangkla sa ating gawa at hindi sa ginawa ni Kristo. Bagamat ang isang tunay na mga Kristiyano ay nagkakaisa sa ating sinasamba, sa katawan, sa espiritu, sa pag-asa, pananampalataya, bautismo, at sa mga katuruan, no? Ang tema po ng ating binasa ay kung paano nag-ooperate ang isang church, no? Kung paano ba natin mapapapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananambahan bilang isang church o bilang isang samahan, no? Naintindihan ko po, no, minsan mas yung pong sinasamahan nating church ay kung mapapansin mo ay kakaunti lamang, no, which is may at some point mayroon siyang advantage, no, dahil ang lahat ay siguradong kikilos. Unlike dun sa mega churches, no, marami ang hindi nakikita yung gifts nila, no, dahil maraming magpo-provide, no? Yung iba kapag nakita nilang maraming nagpo-provide, nagagamit yung mga gifts nila, yung iba hayaan na natin si ganyan, hayaan natin si ganito, di ba? Tapos ikaw nagiging idol ka na lang, no? So mapapansin mo po yan dun sa mga malalaking churches, no? Yun nga po ang ating pong binasa kung paano nga nag-ooperate ang isang church, no? At kung paano ba natin maipapapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananambahan bilang isang church o bilang isang samahan. Yan. Ang ating pong mga talata ay nagpapakita kung saan nagmula ang mataas na antas ng ating mga kaloob mula sa Panginoon. Yan ang pinakamahalaga po dyan. So hindi lang po ito basta-basta dahil ito po ay nagmula sa Diyos. Yan. So ang bawat isa po sa atin ay may gift o kaloob. Na-discover mo na po ba yung sa inyo? No? Yan. Hindi po ako naniniwala na ang isang Kristiyano ay hindi man lang nabiyayaan ng kahit isa man lang gift. Lagi pong meron yan. No? Ang ilan ay mahigit sa isa. Halimbawa po sa ating pastor, Riwel, no? Hindi lamang po siya magaling sa sermon, sa pagsisermon. Magaling din po siyang umawit sa larangan ng music. Magaling din po siya sa leadership. Ganun din po si Pastor Johnny, magaling din po sa sermon. Marami po siyang alam sa technical, sa kung yung pong sound system natin sa church. Siya po ang namumuno diyan. Ganun din po si Pastor Oli, magaling din po siya sa larangan po ng pagsisermon. Mahusay po siya sa history, no? Yan, marami pong mga gifts na pinagsama-sama sa isang tao, no? Pero meron po diyan isa
ang importante po diyan, bawat isa po sa atin meron po kahit isa, no? Dito, ang bawat isa din po ay may magkakaibang kaloob. Sa isang katawan, hindi pwede na pare-pareho kayong kamay, pare-pareho kayong atay, pare-pareho kayong kidney. Lagi pong merong para sa kamay, para sa paa. Lahat po yan. Ang isang katawan ay may iba't ibang sangkap. Kung kaya't ang bawat isa ay kumikilos ayon sa kanyang kaloob. Kung mababasa po natin sa verse 7, no? Ulitin po natin yung pagbasa sa verse 7. Sabi rito, no? Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. So maliwanag po yan, meron po tayong kaloob, no? Bawat isa. So kung atin naman pong babasahin yung verses 8 to 9, ang sabi rito sa verses 8 to 9, ganito ang sinasabi ng kasulatan: nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Kung mapapansin ninyo, no, ito po yung ascension, no? Yung ascension, no? Yung kung mababasa po natin to sa Aklat ng mga Gawa o Acts chapter 2, no, bago siya umakyat sa langit, no, iniwan sa atin ang banal na espiritu, no? Napakadali naman pong unawain ito, verses 8 and 9, no? Pero tumutok lamang po ako dun sa mga kaloob. So yan, pinaliwanag na rin po dito sa verse 9 kung ano po yung ibig sabihin ng sinasabi dito sa verse 8, no? Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Syempre, kung umakyat siya, nagmula muna siya sa ibaba, no? Yung ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa, no? Hindi naman in-indicate dito kung nagmula pa siya sa impyerno or sa ano, di ba? Ang sinasabi rito, mula siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. So, di sa verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Ito po yung maganda rito, no? Bago pa siya umupo sa unang bahagi, sa kanang bahagi ng trono ng Ama, ay kinumpleto na niya, no? Sabi rito, upang mapuno ng kanyang presensya ang buong nilikha, no? Nang wakasan niya ang paggapi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan na niya ang kasalanan ng sanlibutan. So ang kalooban ng Diyos ay magamit po natin ang ating mga kaloob na ito upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya at sa mga taong nakapaligid po sa atin. So yan, wag po nating sayangin ang mga kaloob na ito. Baka matatapos po yung ating buhay na hindi man lamang pong nagamit itong mga kaloob na ito, no? Wag nating sayangin po ito ang mga kaloob na ito, dahil ito ay kaloob para maging kasangkapan po ng iglesia. Wag na tayong maging makasarili at hayaan ng iba na sila lang ang kumikilos para sa iglesia, no? So ang tanong ko po na may iwan po sa inyong lahat, no, sa ating mga nakikinig po sa atin, no, so meron ka bang talent o skill na pwede mong i-offer sa church, no, na pwede mong magamit para maging kasangkapan tayo ng katawan, no? At kung alam mo kung saan ka magaling, handa ka bang gamitin ito para luwalhatin ang ating Panginoon? Yan. Sana po ay na-encourage po kayo ng mensahe natin para sa araw na ito mula po sa Ephesians chapter 4 verses 7 to 10. Pagpalain nawa ang bawat isa, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon, dahil lahat po kami ay iniwanan ninyo ng inyong biyaya sa pamamagitan po ng mga kaloob na kung saan, Panginoon, ay aming gagamitin para po sa aming simbahan, Panginoon, sa iglesia. Lord, tulungan niyo po kami magamit ito, Panginoon, mula po sa inyong kabutihan, Panginoon. Ipamalas niyo po sa amin ang inyong kapangyarihan, Panginoon, na ito pong mga biyayang ito, Panginoon, na mula po sa inyo, Panginoon, ay
maging kapurihan po sa inyo, Panginoon. Lord, marami po sa amin na hindi pa nadidiscover kung ano ang meron sila, Panginoon. Marami po sa amin na nadiscover na nila, Panginoon. Subalit, hindi nila alam kung paano ito gamitin, kung para saan ito gagamitin, Panginoon. Kung ano ba ang purpose nito, bakit gagamitin. Lord, ipaintindi niyo po sa amin kung ano po ang mensaheng ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa kabutihan niyo. Alam po namin na mahal niyo po kami, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo na po sa akin, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon po ng eagerness, Panginoon, na marubdob, mainit, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.